Makinig ka muna, may isang pangalan na tahimik na lumalabas sa mga listahan ng NBA draft, hindi pa sikat, hindi pa sinasambit ng karamihan, pero ang mga taong pinakamaalam tungkol sa basketball ay napapatingin na. At kapag nalaman mo kung bakit, mauunawaan mo agad kung bakit ito napakahalaga para sa mga Lakers. Ang 2026 NBA draft ay puno ng talento. Maraming magagandang pagpipilian, pero sa lahat ng mga pangalan na laging naririnig, ang mga laging nasa balita, laging nasa highlight reels, may isang bata na kalmadong ginagawa ang lahat ng tamang bagay nang walang gaanong ingay. At ang pangalan niya ay Ibuka Okri. Naglaro siya para sa Stanford, freshman pa lang siya. At sa loob ng isang taon, nagawa niyang patunayan na siya ay isa sa pinakakapanapanabik na mga scorer sa buong college basketball ngayong season. Hindi iyan exaggeration, hindi iyan hype. Iyan ay katotohanan na nakasaligan sa mga numero, sa tape at sa mga salita ng mga profesional na nagmamasid sa kanya ng malapitan. Isipin mo ito. 23.2 puntos bawat laro. 46.5% shooting mula sa field. Mahigit 83% mula sa free throw line. 3 rebounds, 3 assists. Para sa isang freshman, sa isang competitive na conference, laban sa mga manlalaro na mas matanda at mas bihasa, iyan ay extraordinary. Pero ang mga numero ay hindi buong kwento. Ang paraan kung paano niya kinukuha ang mga puntos na iyon ang tunay na nagpapasaya sa mga scout. Kapag si Okri ay nagsimulang tumakbo patungo sa basket, may nangyayari sa defensive end ng kalaban. Nababahala sila, nagmamadali sila, dahil ang first step niya ay parang kidlat, mabilis, matalim, walang pag-aatubili. Kapag nakapasok na siya sa paint, halos imposible siyang itigil. At kung susubukan kang hadlangan, dadaling ka niya sa free throw line. At sa 83%, huwag kang mag-alala, magsascore pa rin siya. Yan ang tinatawag ng mga NBA scout na rim pressure, ang kakayahang patuloy na atakihin ang basket, pilitin ang defense na mag-adjust at gamitin iyan para lumikha ng mga pagkakataon. Isa ito sa pinakamahirap na skills na mahanap sa anumang draft class. At si Okri, mayroon siya nito sa natural na antas. Pero hindi lang iyon ang maganda. Pag-usapan natin ang isa sa mga bagay na madalas na hindi napapansin ng mga fans, ngunit napaka-importanting detalye para sa mga profesional na nagtatanggap ng milyon-milyong pisong desisyon bawat taon. Ang wingspan ni Okri ay halos 6'8". Ang taas niya, bahagyang mahigit 6'1". Isipin mo yon. Ang lawak ng kanyang mga kamay mula dulo hanggang dulo ay mas malaki ng halos 7 pulgada kaysa sa kanyang aktwal na taas. Iyan ay isang regalo na hindi mabibili ng pera. Iyan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang maglaro ng depensa na hindi dapat asahan mula sa isang manlalaro ng kanyang sukat. Kaya niyang abutin ang mga passing lane. Kaya niyang makagawa ng steals. Kaya niyang magbigay ng problema sa mas malalaking guard sa defensive end. Kahit na sa unang tingin, baka isipin mong mahirap para sa kanya. At narito ang isa pa, ang ball security niya ay kahanga-hanga. Sa lahat ng mga laro na nilaro niya, sa lahat ng pagkakataon na siya ang pangunahing scorer ng kanyang team, bihirang-bihira siyang mag-turnover. Iyan ay hindi pangkaraniwan para sa isang batang lalaki na unang beses pang nilalaro ang mataas na antas ng kolehiyo basketball. Iyan ay nagpapakita ng isang bagay na hindi palagi makikita sa mga numero, katahimikan sa ilalim ng pressure. Basketball IQ, maturity na higit pa sa kanyang edad. Kaya naman nang malaman natin na ang Los Angeles Lakers ay nag-workout kay Okri kasama ang ilang ibang prospects habang naghahanda para sa draft, iyon ay hindi basta-basta balita. Ito ay isang senyales na ang franchise na may 25th overall pick na walang second round pick ngayong taon ay siniseryosoan. G posibilidad na piliin ang batang ito. At dapat nating intindihin kung gaano kahalaga ang pick na iyon para sa Lakers ngayon. Natapos sila sa ika-4 na pwesto sa Western Conference, competitive sila pero hindi sapat. Kailangan nila ng mga manlalaaro na makakapagbigay ng dagdag na offense, na makakapaglaro ng maraming posisyon at makakatulong sa team na lumago. Hindi sila nasa posisyon na mag-experiment. Bawat pick, bawat desisyon ay mahalaga.
Kung naiintindihan mo kung gaano kahirap manalo sa NBA, kung nakikita mo kung gaano karaming malalaking franchise ang nabigo sa mga draft decisions, mauunawaan mo kung bakit ang isang workout na tulad nito ay nagpapakita ng seryosong interes. Kung naaantig ka ng mga kwentong ganito, ng mga batang manlalaro na buong buhay ay naghanda para sa isang pagkakataon, ibahagi mo ang kwentong ito. Dahil ang mga taong katulad ni Ibuka Okri ay karapat-dapat na marinig ng mas maraming tao. Ngayon, huwag nating malimutan na walang perpektong manlalaro sa draft. Si Okri ay may mga kahinaan at importante na pag-usapan natin ang mga ito ng maayos at makatotohanan. Una, ang laki. Sa 6'1 at 185 libra, siya ay mas maliit kaysa sa karaniwang NBA guard. Sa antas na iyon ng kompetisyon, lalo na sa defensive end, ang laki ay napakahalaga. Kapag siya ay napilitang mag-switch sa mas malalaking manlalaro, maaari itong maging problema. Hindi ito maaaring baliwalain. Ito ay isang tunay na hamon na kailangan niyang harapin kapag umabot na siya sa mas mataas na antas. Pangalawa, ang kanyang finishing sa loob laban sa mas malalaking defenders ay hindi pa palaging epektibo. Kahit na kaya niyang makapasok sa paint at napakahusay niya riyan, may mga pagkakataon na ang mas mataas na shot blockers ay nakakaabala sa kanya sa pinakamahalagang sandali. Kailangan niyang paunlarin pa ang kanyang touch sa paligid ng basket laban sa elite size. Pangatlo, ang playmaking. Si Okri ay isang magaling na scorer, walang duda riyan, pero hindi pa siya isang elite playmaker. May mga sandali na masyadong nakatuon siya sa pag-score kaysa sa paglikhan. Kaya ina mo sa medyo pagkakataon para sa kanyang mga katrabaho. Sa NBA, lalo na kung ikaw ay gumaganap ng mas malaking papel, ang kakayahang i-read ang defense at gawing mas maganda ang kalaro sa paligid mo, iyon ay isang skill na kailangang patuloy na mapaunlad. At panghuli, ang 3-point shooting. Ang 35.4% ay acceptable, pero hindi extraordinary. Sa modernong NBA kung saan ang spacing ay napakahalaga, ang mga team ay mag-iingat kung gaano siya kasigurado bilang isang 3-point threat. Hindi ito isang deal breaker, pero ito ay isang bagay na kailangang bantayan at paunlarin. Pero heto ang maganda tungkol sa mga kahinaang ito. Lahat sila ay pwedeng mapabuti. Hindi siya maliit dahil sa kapabayaan. Hindi siya magaling na scorer lamang dahil hindi siya makapaglaro ng iba pa. Ang mga limitasyon niya ay mga bagay na maaaring ayusin ng tamang coaching, ng tamang programa, at ng tamang kapaligiran. At ang mga kalakasan niya, ang rim pressure, ang athleticism, ang wingspan, ang ball security, ang mentalidad ng scorer, iyon ay likas. Iyon ay napakahirap turuan. Kaya naman kapag pinag-usapan ng mga scout ang kanyang potential, hindi sila nagbibigay ng random na hula. Inihambing nila ang kanyang laro sa mga manlalaaro tulad ni Reggie Jackson, Peyton Pritchard at Campbell Walker, mga taong kilala sa kanilang kakayahang gumawa ng sariling shot, manalo ng mga laro sa kanilang kamay at magbigay ng consistent na offensive production. Iyon ay isang magandang grupo ng comparisons para sa isang manlalaro na unang taon pa lang sa kolehiyo at ang draft stock niya, karamihan sa mga mock drafts ay naglalagay sa kanya sa pagitan ng ika-15 at ika-35 na pick. Ilang mock drafts ang naglalagay sa kanya sa Chicago sa ika-15. Ang iba ay naglalagay sa kanya sa San Antonio, Philadelphia o Atlanta. Ibig sabihin, mayroon talagang posibilidad na hindi na siya available sa Lakers sa ika-25 na pick. At iyon ang nagpapaalab sa lahat ng ito. Kung si Okri ay patuloy na umaangat sa mga draft boards, at lahat ng senyales ay nagpapakita na iyon ang nangyayari, ang Lakers ay maaring mapilitang gumawa ng mabilis na desisyon. Pero kung siya ay makapag-slide ng bahagya, kung ang ilang team bago sa ika-25 ay pumili ng ibang posisyon o ibang uri ng manlalaro, ang Lakers ay maaring makakuha ng isang taong maraming eksperto ang naniniwala ang dapat ay mas mataas na napili. Yan ang kahulugan ng isang sleeper pick. Hindi ito isang manlalaro na walang kalidad. Ito ay isang manlalaro na ang pagpapahalaga ng market ay maaaring hindi pa ganap na sumasalamin sa kanyang tunay na potensyal. At kapag nakuha ng isang team ang tamang manlalaro sa tamang oras sa tamang halaga, iyon ang simula ng mga championship stories.
Para sa isang Lakers team na kailangan ng lalim sa offense, na kailangan ng mga manlalaro na makakapaglaro ng maraming minuto ng may kumpiyansa at na kailangan ng mga taong makakapag-develop sa susunod na ilang taon, si Ibuka Okri ay naglalagay ng malalaking tanda ng tanong sa isipan ng bawat tao sa front office. Kaya ang tanong ngayon ay simple, kung ang ika-25 na pick ay darating at si Okri ay nandoon pa rin, pipiliin ba ng Lakers ang batang ito? O maghahanap ba sila ng ibang direksyon? Yun ang uri ng desisyon na nagbabago ng franchise. At sa isang gabi ng draft kung saan ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat pangalan ay isang posibilidad at ang bawat pagpili ay isang pangako sa kinabukasan. Ang mga Lakers ay kailangang maging handa. Ang kwento ni Ibuka Okri ay hindi pa tapos. Sa katunayan, maaring nagsisimula pa lang ito. Ang isang batang lalaki mula sa Stanford na nagtrabaho nang walang sawang tinatahak ang kanyang daan patungo sa pinakamataas na antas ng basketball sa buong mundo. Iyon ay isang kwentong karapat-dapat panoorin ng mabuti. Kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito, i-like abroad. I-share para makarating ito sa mas maraming basketball fan. Subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa susunod na mga balita, workout reports, at draft analysis bago dumating ang malaking gabi. Patuloy tayong magbabantay dahil sa mundo ng NBA draft, ang pinakaimportanteng mga kwento ay madalas na nagsisimula sa mga pangalang hindi pa lahat ay kilala